Daling araw sa bahay ni Jake Hoyt, isang batang pulis. Nagising siya bago pa tumunog ang alarm. Nagulat siya nang makita ang asawa niya na si Lisa, gising na at inaalaga ng kanilang sanggol. Habang naghahanda si Jake para sa isang mahalagang araw sa trabaho, biniro siya ni Lisa. "Ang swerte mo talaga, ah?" Napangiti si Jake habang sumasabay sa biro ng asawa. Biglang nag-ring ang telepono at si Lisa ang sumagot. Masaya niyang kinausap ang tumawag tapos hinanap niya si Jake. Tumawag pala si Alonzo Harris, isang veteranong detective ng LAPD. Sinabihan nito si Jake na maghanda dahil ito na ang unang araw niya bilang isang undercover officer. Excited si Jake pero hindi niya maitatago ang kaba sa paparating na hamon. Sa isang coffee shop, nagkita sina Jake at Alonzo. Si Alonzo ay isang matapang at seryosong pulis. Pagkaupo nila, agad niyang sinabi kay Jake na tumahimik muna at hayaan siyang tapusin ang pagbabasa ng dyaryo. Pero sa sobrang excitement, hindi mapakali si Jake. Napilitan si Alonzo na ibaba ang dyaryo at sinabi kay Jake, "Oh sige, magkwento ka na lang kung gusto mo talagang mag-ingay." Sinimulan ni Jake ang kwento tungkol sa isang insidente noong training days niya. Nahuli raw nila ang isang lasing na driver na may dalang droga at armas. Pero imbes na ma-impress, tinignan lang siya ni Alonzo at biniro, "Mas maganda siguro yung kwento kung tungkol yon sa babaeng training officer mo." Habang palabas ng coffee shop, si Jake Hoyt at Alonzo Harris ay naglalakad papunta sa G-Ride, ang makintab na 1978 Monte Carlo ni Alonzo. Ipinakita ni Alonzo kay Jake kung paano gumalaw ang mga tunay na narcotics cop. Sinabi ni Alonzo na ang kotse nila ang kanilang opisina at ang lansangan ang tunay na paaralan. Habang naglalakbay sina Alonzo at Jake sa downtown LA, ipinakilala ni Alonzo kay Jake ang madilim at komplikadong mundo ng narcotics. Pinakilala niya si Neto, isang batang impormante na tumutulong sa kanya para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kalye. Habang binabantayan nila si Neto, napansin nila ang isang drug deal nito kasama ang 3 kabataan. Agad nilang sinundan ang grupo at hinarangan ang kotse sa isang napakatensyonadong eksena. Hawak ang baril, tinakot nila ang mga kabataan at sinita tungkol sa marijuana at mga gamit sa droga. Halos manginig sa takot ang mga kabataan habang ipinakita ni Alonzo ang kanyang matigas at brutal na paraan ng pagtrato. Tahimik na pinanood ni Jake ang lahat, tila naguguluhan sa kanyang nakikita. Kinuha ni Alonzo ang mga droga at naglakad palayo, walang pakialam sa iniwang takot ng mga binata. Habang nagpapatuloy ang training day, unti-unting ipinakita ni Alonzo ang mas madilim na bahagi ng kanyang pamamaraan. Matapos ang tensyonadong drug bust, nagbiro siya tungkol sa marijuana na nakuha nila. Sinabi ni Alonzo na ang isang tunay na narcotics detective ay kailangang mahalin at maunawaan ang droga para maging epektibo. Sa una, tumanggi si Jake. Sinabi niya na kaya siya naging pulis ay para pigilan ang mga tao sa paggamit ng droga, hindi para subukan ito. Biglang huminto si Alonzo sa gitna ng daan, binunot ang baril at tinutok ito sa tenga ni Jake. Malamig niyang sinabi, "Kung ako ay isang dealer sa lansangan at tinanggihan mo ako, patay ka na agad ngayon." Pilit na iniintindi ni Jake ang mga turo ni Alonzo kaya't napilitan siyang sumunod. Doon niya unti-unting naunawaan na ang pagiging isang narcotics cop ay hindi lang tungkol sa pagpapatupad ng batas. Kailangan din niyang matutong makibagay at mag-survive sa madilim at magulong mundo na kanilang ginagalawan. Dinala ni Alonzo si Jake sa bahay ni Roger, isang veteranong kriminal at matagal ng kaibigan ni Alonzo. Si Roger ay matalino, palabiro at may hustler mentality, laging konektado sa kalye. Agad napansin ni Roger na high si Jake sa droga pero binati lang niya ito ng biro. Habang nag-uusap, siningitan ni Roger si Jake ng isang kakaibang joke na may kasamang aral tungkol sa buhay sa kalye. Kasabay nito, kinausap ni Roger si Alonzo tungkol sa balitang may nakaaway itong mga Russians sa Las Vegas at ngayon ay mainit ang pangalan niya. Tumawa lang si Alonzo at sinabing kontrolado niya ang sitwasyon. Matapos ang kanilang kwentuhan, nagpaalam si Alonzo. Bago sila umalis, nabanggit pa ni Roger na excited na siyang pumunta sa Philippine Islands para doon na manirahan. Habang patuloy ang kanilang biyahe, nagising si Jake sa loob ng kotse. Binibigyan siya ni Alonzo ng beer para mabawasan ang epekto ng droga sa kanyang sistema. Biglang napansin ni Jake ang isang insidente sa isang alley. Isang batang estudyante ang ginagahasan ng 2 addict. Kahit medyo lasing pa sa epekto ng droga, mabilis na tumugon si Jake. Nabigla si Alonzo nang makita niyang biglang lumabas si Jake sa kotse at sumugod sa krimen. Nagkaroon ng pisikal na komprontasyon at pinatumba ni Jake ang 2 addict.
Samantala, nanatiling nakamasid si Alonzo mula sa malayo. Nilapitan ni Alonzo ang batang babae pagkatapos ng insidente. Pinakalma niya ito bago ito pinaalis at pinauwi. Habang nag-aalala, sinabi ni Jake na kailangan pang kunin ang statement ng bata sa presinto pero tumutol si Alonzo. Sa halip, kinapkapan ni Alonzo ang dalawang addict, kinuha ang kanilang pera at umalis sa eksena. Kitang-kita sa mukha ni Jake ang pagkadismaya at galit sa ginawa ni Alonzo. Bago umalis si Jake, napulot niya ang pink na wallet ng batang babae. Doon niya nalaman na 14 years old pa lang ito. Habang patuloy ang biyahe, nagkaroon ng mainit na usapan sina Jake at Alonzo tungkol sa hustisya at kung paano ito dapat ipatupad. Naiinis si Jake dahil sa ginawa ni Alonzo. Pinalaya nito ang mga kriminal at kumuha pa ng pera mula sa kanila. Para kay Jake, ang batas ang dapat manaig, hindi ang ganitong klase ng hustisya sa lansangan. Kung gusto mong maghabol ng mga pipitsuging addict, mas bagay ka sa patrol car, sabi ni Alonzo na may halong pangaasar. Ipinaliwanag niya na mas epektibo ang tinatawag niyang street justice, kung saan hinahayaan ang mga kriminal na magpatayan o magdusa sa sarili nilang mundo. Para kay Alonzo, hindi sapat ang mga batas sa lansangan, lalo na pagdating sa mundo ng droga. Kahit may tension sa pagitan nila, inamin ni Alonzo na hinahangaan niya ang tapang at galing ni Jake sa nakaraang enkwentro. May potential ka, sabi ni Alonzo, pero kailangan mong matutunan kung paano gumalaw sa totoong laro dito sa kalye. Patuloy ang ikot nila sa boulevard. Napadaan sila sa isang dealer na naka-wheelchair. Nilapitan ito ni Jake at nagkunwaring bibili ng epektos. Pero nang makita ng dealer si Alonzo, bigla itong tumanggi at mabilis na tumakas. Sinubukan na naman ni Alonzo si Jake sa isang mahirap na sitwasyon, ang habulin at hulihin ang lumpong dealer. Naabutan nila ito sa loob ng isang maliit na tindahan. Nauwi ito sa isang tensyonadong komprontasyon kung saan ipinakita ni Alonzo ang kanyang brutal na paraan ng pagkuha ng impormasyon. Tinanong niya ang dealer kung saan nakatago ang droga pero matigas ang pagtanggi nito. Kumuha si Alonzo ng ballpen at tinusok ito sa bibig ng dealer. Nabigla si Jake sa kanyang ginawa at biglang sinuka ng dealer ang ilang pakete ng droga. Sunod na tinanong ni Alonzo kung sino ang supplier nito. Wala nang magawa ang dealer kundi magsabi ng totoo. Ayon sa kanya, ang supplier niya ay kilala sa pangalang Sandman. Tumawag si Alonzo sa presinto at ibinigay ang impormasyon tungkol kay Sandman. Sumugod sila sa isang lugar na puno ng mga street gangster, karamihan ay may dalang baril. Huminto sila sa tapat ng bahay ni Sandman at naghanda para pasukin ito. Nagbabala si Jake na dapat maghintay muna sila ng warrant pero hindi siya pinakinggan ni Alonzo. Ginamit nila ang isang peking warrant para makapasok at agad na nagsimulang maghanap si Alonzo ng ebidensya. Habang nagmamasid si Jake, napansin niyang may kinuha si Alonzo na pera at palihim itong itinago. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Alonzo at sinabi niyang walang ebidensyang nahanap. Nang hiningan siya ng warrant, iniabot niya ang isang menu ng Chinese takeout. Biglang nagwala ang asawa ni Sandman nang madiskubring nawawala ang kanilang pera. Narinig ito ng mga gangster sa paligid at nauwi sa matinding barilan ang eksena. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakas sina Jake at Alonzo. Habang nagmamaneho, naging tensyonado ang usapan nila tungkol sa tama at mali. Sinisi ni Jake si Alonzo, sinasabing siya ang magiging dahilan kung makukulong sila balang araw. Bigla namang pinahinto ni Alonzo ang sasakyan sa gitna ng highway. Harapan niyang kinausap si Jake. Binigyan kita ng pagkakataong matuto sa mundo ng narcotics, sabi ni Alonzo. Kung nanginginig ka sa mga nangyayari, bumalik ka na lang sa division mo. Kailangan mong magdesisyon. Gusto mo bang maging lobo o tupa? Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pinili ni Jake na manatili sa grupo. Dinala ni Alonzo si Jake sa isang lugar na kilala bilang The Jungle, isang delikado at makasalanang bahagi ng lungsod na pinamumugaran ng mga gangsters. Sa gitna ng tensyon at pangamba ni Jake, ginamit ni Alonzo ang kanyang relasyon sa mga gang members para makapasok ng ligtas. Sinabihan niya si Jake na huwag pumunta dito nang hindi siya kasama. Pumasok sila sa isang apartment, sinalubong nila ang ilang mga gangsters na pilit naging mabait kay Alonzo. Ipinakilala ni Alonzo ang kanyang girlfriend na si Sarah at ang kanyang anak na nagbunyag ng personal na aspeto ng buhay ni Alonzo. Ginising niya si Jake na nakatulog sa sofa at sinabing maghanda na dahil may meeting silang pupuntahan. Dinala ni Alonzo si Jake sa Pacific Dining Car, isang sikat na lugar sa downtown LA, kung saan ipinakilala ni Alonzo si Jake sa tatlong mataas na opisyal ng pulisya na may malaking impluwensya sa sistema. Agad napansin ni Jake na hindi lang basta nasa mataas na posisyon ang mga opisyal na ito. Aktibo rin silang nakikilahok sa maruming laro ng katiwalian. Habang komportable ang kanilang kwentuhan, napag-usapan ng grupo ang isang sensitibong issue.
ang utang ni Alonzo sa mga Russians mula sa isang insidente sa Vegas. Ramdam ni Jake ang tensyon sa pagitan nila habang pinag-uusapan ang bagay na ito. Pero kalmado si Alonzo at sinabi niyang kontrolado niya ang sitwasyon. Ipinahayag niya na alam niya kung saan kukuha ng pera mula sa isang account na tila may kaugnayan sa isang taong nais niyang patahimikin. Sa huli, pumayag ang grupo sa plano ni Alonzo. Habang paalis sila, napansin ni Jake na palihim na pinasok ni Alonzo ang pera sa isa sa mga sasakyan ng opisyal na pulis. Habang nasa kotse, hindi napigilan ni Jake na magtanong, "Magkano ang perang binigay mo sa kanila?" $40,000, sagot ni Alonzo nang walang pag-aalinlangan. "Para saan ba ang perang iyon?" tanong ni Jake, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Tumingin si Alonzo sa kanya at ngumisi. "Gusto mo ba talagang malaman?" "Oo, gusto kong malaman," mariing sagot ni Jake. Tumawa ng bahagya si Alonzo bago magsalita. "Walang libre sa mundong ito, Jake. Yun ay bayad para makakuha tayo ng arrest warrant." Napailing si Jake sa kanyang mga narinig. Tila nagsisisi kung bakit pa niya tinanong. Nagtipon si Alonzo kasama ang kanyang squad para pag-usapan ang kanilang malaking operasyon. Ayon kay Alonzo, ang target nila ay isang malaking isda na matagal na niyang sinusubaybayan. Balak niyang gawing halimbawa ang operasyong ito para makuha ang papuri ng mga nakatataas. Ipinakilala ni Alonzo si Jake sa iba pang miyembro ng kanyang unit, sina Mark, Paul, Jeff, at Tim. Lahat ay halatang bihasa at sanay na sa ganitong klase ng operasyon. Sa unang tingin pa lang, nagpakita na ng pag-aalinlangan si Paul kay Jake. "Anong ginagawa ng isang baguhan dito?" tanong niya ng may halong duda. Ngumiti si Alonzo at sinabing, "Bibinyagan natin siya ngayong unang araw niya sa trabaho." Habang handa na ang lahat, inilabas ni Alonzo ang warrant na may pirma ng judge. Pinakita niya ito kay Jake at pabirong sinabi, "Pasalamat ka kay Sandman." Sumugod na ang grupo sa isang bahay. Binasag ang pintuan at sa loob, naabutan nila si Roger, isang kalmado ngunit tusong tao na tila hindi nagulat sa kanilang pagdating. Habang nakaupo sa kanyang sofa, hawak ang pahayagan, tiningnan ni Roger ang grupo at tinanong ng may galit, "Anong ginagawa niyo rito?" Si Jake, bagamat baguhan, ay nakatutok ang baril sa kanya. Ramdam niya ang kaba ngunit pinilit niyang magmukhang matatag. Lumapit si Alonzo kay Roger, binigay ang search warrant, "Kailangan mo nang magbayad ng buwis," sabi ni Alonzo. Sa isang saglit, nakuha ni Roger ang mensahe. Ang gobyerno, o ang mas tamang sabihin, ang tiwaling mga tao sa likod nito ay may interes sa kanyang kayamanan. Sinabi ni Alonzo na wala siyang magagawa dahil utos ito ng mga nakakataas. Kinuha ni Alonzo ang hawak na shotgun ni Jake at inutusan itong maghukay sa kusina. Ang mga kasamahan ni Jake ay sinimulang sirain ang sahig ng kusina ni Roger, habang si Jake ay pilit na iniintindi ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang minuto ng paghuhukay, isang malaking footlocker ang nahukay mula sa lupa. Nang buksan ito ni Jake, inakala niyang droga ang laman, ngunit hindi. Puno ito ng pera, $4 milyong. Paghahatian nila ang 1 milyon at isusurrender nila ang 3 milyong peso. "Ngayon, Jake," sabi ni Alonzo habang inaabot ang isang bag na puno ng pera, "una mong araw at ito ang gantimpala mo. Ilagay mo sa college fund ng anak mo o bumili ka ng minivan." Pero nabigla ang lahat nang hindi tinanggap ni Jake ang pera. Nagmungkahi si Alonzo na hahawakan muna niya ang parte ni Jake dahil hindi pa siya komportable lalo na at ito ang una niyang operasyon. Habang pumasok sila sa maliit na sala kung saan nakaupo si Roger. "Ano, papayag ba akong bastusin niyo lang ako ng ganito?" galit na sabi ni Roger. Ngunit sagot ni Alonzo, malamig at mapanlinlang, "Pwede naman naming tapusin na lang ang paghihirap mo." At sa isang saglit, inabot niya ang shotgun kay Jake. "Sige Jake, alam mo bang kapag pumatay ka habang naka-duty, magiging alipin mo sila sa kabilang buhay?" Natawa si Roger sa mga turo ni Alonzo, sabay hinamon si Jake kung kaya ba niyang gawin ang ganitong mga utos. Nagulat si Jake sa sinabi ni Alonzo. Hindi siya sigurado kung seryoso ito o nagbibiro lang. Habang pinapasarado niya ang mga bintana, unti-unting nakita ni Jake sa mga mata ni Alonzo na hindi ito nagloloko, seryoso siya. Sa ilalim ng matinding pressure, pabirong itinapat ni Jake ang shotgun kay Roger at kunwaring pinaputok ito. Ngunit hindi natawa si Alonzo. Sa halip, mahigpit ang boses nitong nag-utos, "Barilin mo siya." Napailing si Jake. "Hindi ito tama," sabi niya, sabay baba ng baril. Tumayo si Alonzo, kita ang pagkainis. Mabilis niyang kinuha ang shotgun mula kay Jake at sa isang iglap, binaril niya si Roger. Napahiga si Roger habang naghahabol ng hininga at duguan. Lumapit si Alonzo, kinuha ang maliit na baril ni Roger at itinanim ito sa kamay ng naghihingalong lalaki. Tahimik, ngunit may panguutos. Sinabi ni Alonzo, "Ganito ang mangyayari. Si Roger ang bumaril kay Jeff ng 2 beses.
Para magmukhang makatotohanan, binaril ni Alonzo si Jeff gamit ang baril ni Roger at pinatamaan ang Kevlar vest. Pero dumaplis ang pangalawang tira at nasugatan si Jeff sa tagiliran. Para kay Alonzo, mas nakakatulong ito para maging kapani-paniwala ang sitwasyon. Ikaw, Jake, ang pumasok sa eksena at ang nakatapos sa kanya. Pagkatapos nito, magiging police hero ka na. Ipapalabas nila na nanlaban si Roger, pero tumutol si Jake. Pero hindi ako ang bumaril. Ikaw ang pumatay sa kanya. Sagot niya, puno ng kaba at takot. Naging mas mapanganib ang sitwasyon nang tutukan ni Alonzo ng baril si Jake, pilit na kinokontrol ang narrative. Ito ang sistema, Jake. Lahat kami, pipirma na ikaw ang tumapos. Wala kang magagawa. Kung babaguhin mo ang kwento, susuriin nila ang dugo mo at malalaman nila na may druga sa katawan mo. Nabigla si Jake at napagtanto niya na matagal na itong nakaplano ni Alonzo. Pero hindi sumuko si Jake. Sa isang mabilis na kilos, nagawa niyang agawin ang baril mula kay Alonzo, pinadapa ito at tinutukan siya. Sa puntong ito, lahat ng mga kasama nila ay nagtutok ng kanilang mga baril kay Jake, isang delikadong standoff. Alonzo, hindi ko sinasabayan ang ganitong kalokohan, sigaw ni Jake. Isang kasamahan nila na si Paul ay pilit na nagmungkahi na itumba na si Jake para matapos na ang gulo. Pero pinigilan ito ni Alonzo. Pilit niyang pinapakalma si Jake. Habang nasa gitna ng mainit na sitwasyon, narinig nila ang paparating na mga sirena, ang backup. Hoyt, kailangan mong magdesisyon. Lumabas ka na at linisin ang ulo mo o tapusin mo na ako ngayon dito, hamon mo ni Alonzo. Nagdesisyon si Jake na umalis, ngunit bago siya lumabas, sinuntok niya si Paul, ang isa sa mga kasamahan nila na gusto siyang ipatumba. Dumating ang backup ng mga pulis. Habang inilalabas ng mga paramedic ang katawan ni Roger sa stretcher, walang bahid ng pagsisisi ang mukha ni Alonzo. Samantalang si Jake Hoyt, puno ng pagdududa at pagkabigla, ay tahimik na nakamasid mula sa malayo. Nang sumenyas si Alonzo na sumakay na siya sa kotse, pakiramdam ni Jake ay halos hindi na siya makahinga. Nakaupo siya sa tabi ng isang taong literal na lumabag sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Halos hindi maipinta ang mukha ni Jake habang sinusubukang intindihin kung ano nga ba ang kanyang napasukan. Justifiable homicide in the line of duty, sabi ni Alonzo na parang isang bagay na napakakaraniwan lang. Isa itong murder at armed robbery, mariing sagot ni Jake. Dahil lang ba may mga badge tayo, magagawa na natin lahat ng gusto natin? Ngumisi si Alonzo, malamig at puno ng kumpiyansa. Si Roger ay isang lason sa lipunan. Nagbebenta siya ng droga sa mga kabataan. Mas maayos ang mundo kung wala siya. Ngunit hindi pa rin matanggap ni Jake ang nangyari. Ang ideya na pinatay ni Alonzo ang kanyang kaibigan na parang wala lang, ay masyadong mabigat para lunukin. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alonzo habang tumitig kay Jake. Makinig ka, Jake, kagaya mo rin ako noon, bago, puno ng pangarap at naniniwala na sapat ang pagsunod sa batas. Pero tandaan mo, ang trabahong ito ay parang chess, hindi checkers. Hindi ito simple. Kung hindi ka marunong mag-isip ng ilang hakbang sa unahan, hindi ka magtatagal. Kailangan mong matutong lumaban sa laro. Sa loob ng lumang kotse na iyon, isang tahimik na digmaan ng mga prinsipyo ang naganap sa pagitan ng dalawang lalaki. Si Alonzo, ang embahador ng isang bulok na sistema na ginagamit ang kapangyarihan para sa sariling interes. At si Jake, ang batang baguhan na pilit naghahanap ng liwanag sa gitna ng kasamaan. Habang lumubog ang araw sa Los Angeles, dumiretso ang kotse ni Alonzo sa Boyle Heights, isang lugar na kilala sa gang violence at maingay na mga kalye. Tumigil sila sa gilid at binuksan ni Alonzo ang trunk ng kotse. Inilabas ang ilang kahon na may pagkain at gamit. May pamilya tayong tutulungan, sabi ni Alonzo, nang may bahid ng tiyaga sa boses niya. Tahimik na bumaba si Jake, bit-bit ang ilan sa mga kahon. Ramdam niya ang malamig na titig ng mga tao sa paligid habang naglalakad sila papunta sa isang bahay. Binuksan ng isang batang babae ang pinto. Tila nagulat ngunit walang sinabi. Ilang saglit pa, sumulpot si Smiley, isang malaking lalaking puno ng tattoo. May malamig na tingin at ang presensya ay tila nagpapabigat ng hangin sa silid. Pinapasok sila ni Smiley at dinala sa kusina. Sa gitna ng maliit na kwarto, binuksan niya ang kahon kung saan nakatago ang makapal na bungkos ng pera. Walang sinabi si Jake pero naramdaman niya agad ang bigat ng sitwasyon. Habang si Alonzo ay pumunta sa banyo, naiwan si Jake sa kusina kasama sina Smiley, Sniper at Moreno. Tatlong malalaking lalaki na parang mga leon, tahimik pero may matatalim na mata na nagmamasid sa bawat galaw niya. Biglang ngumiti si Smiley, puno ng panunuya. Sige bata, sumali ka sa amin. Laro tayo ng baraha, sabi niya. Walang magawa si Jake kundi umupo sa mesa kahit ramdam niya ang tensyon sa paligid. Habang naglalaro, tumingin si Moreno kay Jake at nagsalita. Pakita mo nga ang baril mo. Nagdadalawang isip si Jake pero alam niyang wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang baril, tinanggal ang magazine at iniabot kay Moreno.
Ngumiti ito, hawak ang baril na parang laruan habang binibiro si Jake sa ilalim ng banta. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Jake na wala na si Alonzo. Ang kotse niya ay nawala na rin. Unti-unting bumagsak ang katotohanan, iniwan siya ni Alonzo. Tinangka ni Jake na umalis pero pinigilan siya ni Smiley. Upo ka, malamig na utos nito. Sumunod si Jake, tahimik pero puno ng kaba. Habang tahimik ang paligid, biglang nagsalita si Smiley. Alam mo ba kung para saan ang perang nakuha ni Alonzo? Naguguluhan si Jake. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Smiley, puno ng panunuya. May malaking utang si Alonzo. Napatay niya ang isang big-time Russian sa Vegas. Ngayon, may deadline siya. Hanggang hating gabi. Kung hindi siya makapagbayad, siguradong tapos na siya. Natahimik si Jake habang unti-unting nare-realize ang sitwasyon. Hindi lang siya naiwan, nasa gitna siya ng isang mas malaking gulo na hindi niya kayang kontrolin. At ngayong wala na si Alonzo, mag-isa niyang kailangang harapin ang lahat. Habang tumatagal, lalong tumindi ang tensyon. Ramdam ni Jake na wala siyang aasahang tulong mula kahit sino. Sa huling pagsubok na makawala, itinulak niya ang mesa at tumakbo papunta sa pinto. Ngunit mabilis siyang napigilan. Isang bote ang bumagsak sa ulo niya na nagpaikot sa kanyang paningin. Bago pa siya makarecover, hinila siya ng grupo at pinadapa sa sahig. Tinanggal nila ang badge ni Jake, kinuha ang kanyang baril, at ikinandado ang kanyang mga kamay gamit ang posas. Hinila siya papunta sa banyo. Ang maliit at mabahong espasyo ay tila naging silid ng kamatayan para kay Jake. Alam niyang hindi pa tapos ang bangungot na ito. Sa loob, si Smiley at ang kanyang mga tauhan ay nagtipon, handang tapusin na ang buhay ni Jake. Ang tension ay umabot sa sukdulan at bawat segundo ay tila mas mahaba kaysa dapat. Habang si Moreno ay abala sa paghahalughog ng mga bulsa ni Jake, bigla siyang napahinto nang may makuha siyang pink na wallet. Nakakunot ang noo habang tinitingnan ng wallet. Nakita niya ang larawan ng isang batang babae. Agad na naging pamilyar ang mukha nito. Pinsan mo ba ito? Sabi niya, puno ng pagtataka. Si Jake nanginginig at umiiyak, nagsimulang magpaliwanag. May dalawang lalaki, mga adik. Gagahasain nila ang isang bata. Niligtas ko siya, sabi niya. Halos hindi maitaas ang boses dahil sa takot. Tinitigan siya ni Smiley, halatang hindi pa kumbinsido. Pero si Jake, desperado, umiiyak na nagmamakaawa, paulit-ulit na sinasabing nagsasabi siya ng totoo. Kinuha ni Smiley ang telepono at tinawagan ang kanyang pinsan na si Letty, ang batang babae sa larawan. Habang hinihintay ang sagot, tahimik ang lahat. Nang sagutin ni Letty ang tawag, kinumpirma niya ito na tinulungan nga siya ng pulis. Kung hindi dahil sa kanya, baka napahamak na siya. Biglang nabago ang ekspresyon ni Smiley. Hindi makapaniwala sa kababalaghan ng mundo. Ang malamig at matigas niyang tingin ay napalitan ng bahagyang kaluwagan. Si Jake, bagamat nanginginig pa rin, ay nakahinga ng malalim, alam niyang ang katotohanan ang nagligtas sa kanya. Binaba ni Smiley ang shotgun at inabot ang kamay kay Jake. Tinutulungan siyang tumayo. Salamat sa pagtulong mo sa pinsan ko, sabi ni Smiley, mas malambot ang boses ngayon. Alam mo naman, negosyo lang to lahat, di ba? Napatitig si Jake kay Smiley. Sa sandaling iyon, parang nagkaroon siya ng kakaibang pag-unawa sa mundo ng mga tao sa kabilang panig ng batas. Isang mundo kung saan ang hustisya at kaligtasan ay laging may presyo. Habang nakasakay si Jake sa bus, hindi maitatago sa mukha niya ang sukdulang galit. Ang dati niyang maamong hitsura ay tila nagbago, parang mukha ng isang estranghero na puno ng bigat at puot mula sa mga nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang determinado. Hindi siya nagpatinag. Ang kanyang misyon ay malinaw, si Alonzo. Bumaba siya sa bus, mag-isang naglalakad papunta sa apartment ni Alonzo. Dumaan siya sa mga notorious na gangsters na nakaupo sa gilid. Tinitigan nila si Jake tahimik, ngunit may presensya ng babala. Pagdating niya sa gusali, isang gangster ang humarang sa kanya. Anong ginagawa mo rito, rookie? Tanong nito, puno ng duda. Hinahanap ko si Alonzo. Sagot ni Jake, diretso at puno ng determinasyon. Pinadaan ng mga gangster si Jake, malinaw na hindi na siya itinuturing na banta. Habang umaakyat siya sa hagdan patungo sa apartment ni Sarah, alam niyang ito na ang huling yugto, ang huling pagkakataon niyang itama ang mali. Duguan ngunit determinado, pumasok siya sa apartment upang harapin si Alonzo, ang tiwaling leader na nagdala ng bangungot sa kanyang unang araw sa Narcotics Division. Pagpasok niya, ang unang nakita ni Jake ay ang batang anak ni Alonzo, tila takot, ngunit walang ideya sa kaguluhang nangyayari. Pinabuksan niya ang pinto at mahinahong sinabihan ang bata na magtago sa closet. Pagkatapos, tumayo si Jake. Tinadyakan ang pinto ng kwarto kung saan naroon si Alonzo at Sarah. Nahuli niya ito sa akto, abalang nagbibilang ng pera, ang perang ninakaw niya mula kay Roger. Nang makita si Jake, hindi nagpatinag si Alonzo. Sa halip, ngumiti siya ng mapanukso.
You passed the test, Jake, sabi ni Alonzo, pilit na binabaling ang sitwasyon para makontrol ito. Ngunit hindi na kayang palampasin ni Jake ang kasamaan ni Alonzo. Sa isang mabilis na galaw, binato ni Alonzo ang hawak niyang sigarilyo kay Jake. Bumaba si Alonzo, kinuha ang shotgun mula sa ilalim ng kamo. Umiwas si Jake at nagtago sa kusina. Sa mga sumunod na sandali, umalingaw-ngaw ang tunog ng putukan sa buong apartment. Ngunit si Alonzo, gamit ang kanyang tuso at kagalingan sa panlilinlang, ay nagawang makatakas patungo sa bubungan. Nagkaroon ng matinding sagupaan ang dalawa, ngunit nanaig ang pisikal na lakas ni Alonzo. Bumagsak si Jake, hirap at halos mawalan na ng lakas. Tumingin si Alonzo sa oras. Alam niyang malapit na ang takdang oras para ibigay ang bayad niya sa mga Russians. Mabilis niyang iniwan si Jake at tumakbo pababa papunta sa kanyang kotse. Habang papaalis na si Alonzo, biglang bumagsak si Jake mula sa bubong ng kotse. Determinado pa ring pigilan ang kanyang kalaban. Napuno ng pagkainis ang mukha ni Alonzo habang pilit niyang tinataboy si Jake. Pero hindi na tinag si Jake, ang determinasyon niya ay parang apoy na hindi maapula. Sa gitna ng tensyon, nabangga ang kotse at nauntog si Alonzo sa manibela. Agad bumaba si Jake, kinuha ang pagkakataon at pinagbuhat ng kamao si Alonzo. Samantala, unti-unting naglabasan ang mga gangster sa paligid. Tahimik silang nanood sa sagupaan, parang mga hukom na naghihintay ng resulta ng labanan. Halos wala nang lakas si Alonzo habang nakahandusay, nakita niyang nakatutok ang baril ni Jake sa kanya. Sa desperasyon, tumingin siya sa mga gangster sa paligid at nagbitaw ng alok. Sino man ang tatapos sa kanya, bibigyan ko ng malaking halaga, sigaw ni Alonzo, ngunit walang kumilos. Tahimik ang mga gangster na natiling nakatayo habang pinapanood ang eksena. Alam nila na ito na ang katapusan ng paghahari ng katiwalian ni Alonzo. Hindi sila kagaya mo, malamig na sabi ni Jake, hindi inaalis ang tingin kay Alonzo. Ano ngayon, babarilin mo ako? Gusto mong pumatay ng pulis sa unang araw mo ng trabaho? Bago pa makasagot si Jake, isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Lumapit ang isang gang leader, hawak ang baril. Sa halip na gamitin ito, inilapag niya ito sa lupa malapit kay Alonzo. Tahimik ngunit malinaw ang mensahe. Gusto nilang lumaban si Alonzo para magkaroon ng dahilan si Jake na tapusin ang tiwaling pulis. Tumayo si Alonzo, pilit pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Tumungo siya sa baril para kunin ito. Pero sa isang iglap, binaril ni Jake si Alonzo, diretso sa puwetan. Napaigtad si Alonzo sa sakit, agad na nawala ang kanyang yabang. Nagmamakaawa siya habang hawak ang sugatang bahagi. Umiyak na sinasabing, ibigay mo na sa akin ang pera, Jake. Wala na akong oras. Ngunit si Jake, nananatiling matatag. Kinuha niya ang badge ni Alonzo. Hindi ka karapat dapat magsuot nito, malamig niyang sabi. Lumapit muli ang gang leader, tahimik ngunit puno ng otoridad. Kami na ang bahala dito, Jake. Malamig, ngunit matatag niyang sabi. Napatingin si Jake sa gang leader, tila nag-aalangan. Ngunit nakita niya ang respeto sa mga mata nito. Parang ngayon lang sila nakakita ng pulis na tulad niya na hindi nabahiran ng kasakiman o takot. Walang salitang binigkas si Jake habang iniwan niya ang eksena. Ang dala niya ay hindi lamang ang ebidensya, kundi pati ang bagong katiwasayan sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, alam niyang pinili niya ang tamang landas, isang landas na hindi kailanman tatahakin ni Alonzo. Samantala, naiwan si Alonzo, nagsisigaw pero wala nang kapangyarihan at wala nang paraan upang mabawi ang kontrol. Papunta na si Alonzo sa airport para tumakas. Napahinto siya sa isang stoplight. Kasabay niya ang isang van sa tabi, kung saan napansin niya ang isang babaeng Russian na naninigarilyo. Bago pa man siya makakilos, dalawang van ang biglang humarang sa intersection, binibitag siya sa gitna. Mabilis na lumabas ang mga armadong lalaki, walang inaksayang oras at pinaulanan ng bala ang kotse ni Alonzo. Ang ingay ng mga putok ay bumasag sa katahimikan ng gabi, kasabay ng pagbagsak ng dating makapangyarihang si Alonzo Harris. Samantala, sa kabilang panig, si Jake ay tahimik na umuwi sa kanilang tahanan matapos ang mahabang araw ng pagsubok at karunungan sa mundong kanyang pinili.